Nagpapautang ka ba na may kaukulang interes? Ano ang dapat mong gawin para makasigurado na masisingil mo ang interes na gusto mong ipataw? Paano mo masisigurado na ang paniningil mo ng interes ay akma at ayon sa batas? Hi, this is Attorney Judith De Leon at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tamang pagpataw ng interes sa pinautang mong pera. Ayon sa ating Bangko Sentral ng Pilipinas, 47.1% ng mga Pilipino ang may utang o nangungutang. Dahil dito, 7 out of 10 Filipinos ang nasistress dahil sa financial struggles nila. Dahil dito, maraming mga Pilipino nagtatayo ng lending businesses o kaya naman ay nagpapautang ng kanilang personal na pera on short-term basis pero may malaki o mataas na tubo. Kung ikaw ay nagpapautang, natural lamang na magpataw ka ng interes na siya namang babayaran ng taong pinautang mo sa panahong iyong itinakda. Ngunit dapat mong siguraduhin na ang interest rate na iyong ipinataw ay hindi lalampas sa itinakda ng batas. Ang prevailing legal rate of interest ngayon ay 6% per annum. Pero hindi ibig sabihin ay bawal na magtakda ang mga parties ng mas mataas dito. Pwede pa rin kayo magkaroon ng kasunduan sa mas mataas na rate of interest provided na kakayahing bayaran ng pinapautang mo ang interest na ipinataw mo. Attorney, dapat po ba meron kaming written agreement o kasulatan man lang? Opo, napakahalaga na meron kayong written agreement kung nagpapautang ka na may interest, lalo na kung ang involved na pera ay napakalaki. Ayon sa ating batas, hindi ka pwedeng maningil ng interes maliban na lamang kung ito ay nakapaloob sa isang kasulatan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maningil ng utang ng may kaukulang interes kung wala kang pinangahawakang kasulatan. Ang written agreement ay nagbibigay proteksyon sa mga nagpapautang at sa umuutang dahil ito ay nagsisilbing record ng kanilang transaksyon. Ang written agreement din ay nagsisilbing ebidensya para sa nagpapautang upang mabawi ang kanyang pera. May written agreement po kami pero hindi ko na-indicate ang interest. Paano po yun? Kung meron kayong written agreement pero hindi mo na ilagay dito kung magkano ang interest na iyong ipinapataw, walang obligasyon ng iyong ipinautang para magbayad ng interest sa iyo. Kinakailangan nakasaad sa inyong pinirmahang kasulatan na meron kayong ipinapataw na interest. Hindi automatiko na ipinalalagay ang interest sa kasulatan ng utang. Kung ang original agreement ninyo ay wala nakasaad na interest rate, ngunit nagkaroon kayo ng agreement na magkakaroon na ng interest, dapat ito ay nakapaloob sa isang bagong kasunduan. Attorney, paano naman kung may written agreement kami pero hindi notarized? Enforceable ba yun? Yes, valid at enforceable pa rin ang inyong written agreement kahit na wala itong notaryo. Ang nasabing kasunduan ay legal at may bisa sa ilalim ng ating batas dahil pinirmahan ito ng parehong partido. Ang pagpirma ng bawat partido sa nasabing kasulatan ay nangangahulugan ng kanilang pagpayag sa mga nakasaad dito at pagtanggap ng kanilang obligasyon ayon sa nasabing kasulatan. Ang mga kasulatan ng utang, bagamat ito ay valid kahit na hindi ninyo napanotaryuhan, mas mainam na ito ay ipanotarize dahil ang notarized documents ay may presumption of authenticity and due execution at mas mataas ang level ng protection na ibinibigay nito bilang ebidensya sa korte. Sa kabuuan, ang written agreement ay mahalaga upang matiyak ang patas at malinaw na transaksyon sa pagitan ng umutang at nagpapautang. This is Attorney Judith De Leon. Here at One Click Legal, we provide easy solutions to your legal problem.